damage at mababawasan ang damage na ginagawa ng free radical because of our exposure to environmental toxins, poor diet, stressful work, lack of exercise sa ating lifestyle. Pagkat yan pagka may yung free radicals, nadadamage po ang maraming cells sa atin. At tumataas po talaga ang posibilidad na magkakaroon tayo ng hindi magandang kalusugan at kasama na dyan ang paglaganap kuminsan ng cancer. So, sa panggalingan ng antioxidants, siyempre, ay ang mga prutas at saka mga gulay, lalo na yung mga prutas at gulay na malalalim ang kulay, yung bang dark green and dark orange or dark red na mga prutas. The darker the color. The darker the color, the better. Okay? Kasama na po dyan ang isang bagay na marahil gusto-gusto nyo. Dark chocolate, red wine, beans, at saka whole grains, at saka ang isda po. Yan. So dito natin makikita, a well-balanced meal plan ay nag-aalok sa atin ng magandang dose of antioxidants to support healthy cells sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Alright, so that's our kalusugan tip of the week. I hope you can remember some of the things that we have told you. But we're gonna go back to the questions that are being asked. Ano po ba ang dapat inuming herbal para sa sakit ng ulo? Meron bang tayo ang herbal na para sa sakit ng ulo? Depende kasi kung anong source ng sakit ng ulo. Is it from high blood? Is it from stress? Ito, sabi niya kasi, parang may nakapatong sa ibabaw ng ulo ko at nahihilo pa. Kung walang deeper problem, merong herb na ang tawag ay feverfew. It's an American herb, ginagamit na sa migraine at sa headache. Okay. White willow bark, which is where aspirin came from, can also help with times of headache. Ginkgo biloba can help. So, yung tatlong yun. Or ginkgo biloba daw works to improve the circulation in the brain, yung supply ng dugo sa ating utak. Pero find out kung anong dahilan. Is it migraine? Is it baka naman, di ba, minsan dehydration. Kung dehydration, 2 glasses of water can help with the headache. O baka naman sa mata. So, hindi pa rin natin alam kung anong cause. Itong ating parating sinasabi dito, kailangan tingnan natin at pag-aralan ang ugat ng karamdaman. Hindi lang magbigay ng reseta para sabihin, ito maalis na sakit ng ulo mo. So magre-reseta lang dyan ng paracetamol or aspirin or something like this. Hindi mo alam Yung paggamit din sa matagalan, nakaka-apekto rin naman sa liver natin, sa atay natin, sa ating kidneys. So you have to look at it and have somebody tingnan kung ano ang sanhi. But for example, even migraine is not yet a fully understood situation, at least from an allopathic medicine standpoint, no? Na hindi pa nila nakikita. Kung kukonsultahin mo yung mga experience sa Chinese traditional medicine, sabihin sa iyo, gusto mo mawala yung sakit ng ulo mo, pipindot ka dito, o mag-acupuncture ka, things like that. From 0905-237-0272, good day, MSL. Ang SGPT ko po ay bumaba sa 60 UL kahit tumigil na ako sa pag-inom ng alak. Nag-maintenance na po ako Silimarin, Godex at B-complex with daily exercise. Paano po magiging normal liver ko? Thanks po. Yung Silimarin is usually... An extract from milk thistle. From milk thistle talagang ginagamit for liver maintenance. Repair, But we don't know kung how damaged na yung liver, kung at gaano katagal nang umiinom itong taong ito, di ba? So what will you... Anong tingin mo na dapat masiyasat dito? May mga patient po kami na kung ang sakit na ay liver cirrhosis at hindi pa naman nagmamanasan pa at malaki ang antiyan sa tubig, may mga paraan kaming ina-advise sa pasyente para maipahingay niya yung atay para makarecover. Kasi tatlo ang main na trabaho ng atay, magtunaw ng pagkain, magproseso ng tinunaw at magdinis ng toxins. Kung yung pansamantala, medyo magsa-soft diet muna yung pasyente o i-blend muna ang pagkain niya, usually makakatulong yon sa pag-repair ng atay. Kasi hindi ma-overload ang atay. Hindi muna magtrabaho. So that means medyo kompromisado na ang funksyon ng atay na yun. So nag-alburuto siya, nagreklamo siya. So minsan yung iba, ang ginagawa nila, yung evening meal lang ang pinapahingan nila, bine-blend nila sa hapunan. Pwede yon. At saka kinakat down ng pagkain ng fatty food at saka too much protein kasi nahihirapan ang atay sa ganun. More on carbohydrates ang ina-advise namin. Kung kulang ang protina ng pasyente, we give raw egg white, yung itlog na yung puti ng itlog. Yung puti lang. Hilaw, pinapakain namin. Pero kung okay naman ang protein level niya, pwedeng hindi muna 'yon. Dapat alam natin, cirrhotic na ba yung atay? Lumit na ba? Or malaki naman siya o fatty lang siya, nababalutan lang siya ng taba. So,
Depende ngayon sa findings kung paano mo siya kukumpunihin. Pero yung hindi ka lang kumain ng solid sa gabi, no? I-blender mo lang yung pagkain mo sa Malaking gabi, bagay. Quaker Oats na yun, malaking bagay na yun sa atay. May pagbabago ka nang makikita sa laboratory nun. Okay, so hindi lang a question of taking silimarin or One or ano lang taking yun, one part lang yun eh. Another one is yung magpapawis ka. Papawis kasi yung trabaho ng Nag-i-exercise atay. naman daw eh. Pagka talaga si Rote, pinapapawis namin ng 3 hanggang 4 na oras eh. Ganun ba? Alright. From 0948-467-6068. From Taurus of San Pablo, Laguna. Good AM po. Ask ko lang po kung ano ang pakiramdam ng may prostate problem. May similarity po ba yan sa may karamdaman sa kidney? Kasi po nahihirapan po ako umihi at dumumi. Pwede po yun. Pwede po yun. In other words, kung enlarge ang prostate mo, Pwedeng may nabablock ang hindi pag-ihi ka mo. makaihi. Nahihirapan kang umihi o yung madalas parang pumapatak-patak lang o mahirap mag-clear ng bladder mo kasi po yung prostata nyo Naiipit. nakapatong, pumutulak dun sa pantog ninyo. Yes. Di ba? Kanya kumisan, parang, wow, ang tagal-tagal ka nang umihi, hindi matigil-tigil kasi unti-unti ang patak. O kaihi mo lang, babalikan naman para umihi. Oo. So, the ability to clear, yun po, kaya sa gabi, bangon ka ng bangon para umihi, yan po ay mga simptoma ng mga, Prostate ng, problem. let's say, ng enlarged prostate. It doesn't have to be cancerous, it can be benign, no? BPH. Yes. But maraming remedyo dyan na naaalok ngayon eh. In order to be able to restore the prostate to its normal function. Yung iba kasi sinasabi na bahagi daw, ng Dr. pag-edad. Sam, no, hindi yun. Yung production ng testosterone daw, may kinalaman doon. Kasi, the testosterone will be converted by 2 enzymes into dihydrotestosterone or estrogen. Kanya kailangan daw ma-moderate ang action ng dalawang enzyme na yun, the alpha reductase and the aromatase, para yung testosterone hindi nagiging dihydrotestosterone, nasanhi rin ng pagkakalbo natin. No? Para sa ganun, maging mas malusog ang ating prostate at mas masigla ang ating katawan. Kasi pagka nako-convert yung testosterone to dihydro, it's a possibility also na pwede silang maging testosterone deficient. Yes. Di ba? From 0930-340-0914, ano po ang pwedeng vitamin sa mga tuhod na sumasakit? Palagi po kasing magmomotor. Yun, dahil ba sa pagmamotor sasakit ang tuhod? Well, maybe yung natatrauma siya sa tagtag or it's possible. Yung mga, para sa mga dito, pwede magka-problema dito. Sa joint, pwede. Usually, you give B-complex, no? You give calcium, you give glucosamine, yung chondroitin, para matibay-tibay ang joints. You may want to do some other exercises para hindi laging natotrauma yung tuhod. So, Would you advise putting some knee pads or something that it might can be help? done. Pwede naman, maski mga... Actually, gagawin namin charcoal, ilalagay namin yan. Para Really? umimpis yung maga. Kasi sa concept ng charcoal, remove toxins, it heals. Parang ganon. So, it can be done. What about cold or hot compresses? It can be applied din po. Kung medyo nagkakaproblema na talaga yung tuhod, you can do hot and cold treatment. No? Hot for 5 minutes, then cold for 1 minute, hot 5 minutes, mga 4-5 palit. Ang ginagawa nun, close open yung ugat sa joints mo para mag-heal. It is Dumalo very yung effective. maigi ang dugo. So, pag nag-open siya, dadalo yung dugo doon. Pag nag-close siya, alis niya yung mga toxins doon. So, effective siya sa mga hindi pa masyadong matinding problema. Kasi yan, ginagawa madalas yan ng mga atleta eh. Lalo na yung mga basketball players. Pagkatapos maglaro, nandun, cold compress sa lahat ng tuhod. Yes. So, para ma-prevent yung any inflammation. Oo. Pero sabi nila, bago naman daw maglaro, hot compress naman ang nilalagay. Para umopen naman yung circulation. Ayun. So, ayun, nalalaman na po natin kung paano natin anuhin ang masakit na tuhod. Although, kung minsan ang nangyayari, nauubos yung cartilage sa gitna, di ba? Pagka ganun, ibang usapan na yun. You can, to prevent that or to help with that, you give yung glucosamine and chondroitin. No? Pero usually, ang ginagawa namin doon is stem cell na. Stem cells na. Stem cell na talaga. Kasi wala na, upod na eh. Papalitan na yun eh. Bakal na Ano ipapalit yun? doon Is that what is part of what is called prolotherapy? I'm not really... Kasi naglalagay sila ng fluid sa loob eh. Hindi. Iba naman yung ini-inject nila. Usually minsan steroids ang ini-inject nila sa pamamagae. Hindi naman, I don't think prolotherapy involves the injection of steroids. Hindi steroids yung ginagamit. Hindi steroids yung ginagamit. Yan sa experience mo ba? Have you ever tried? No, I haven't. Hindi mo ginagamit. Hindi. So stem cell, ano yun? Injection in situ.